ka bang pumunta dito sa bahay? Oh, bakit Bes? Anong nangyari? Basta, pwede ba tayong mag-inuman? Ano ba kasing nangyayari sa'yo at nag-aaya kang uminom? Si Renz kasi. Sige na, bilisan mo. Pumunta ka na dito. Oh, sige. Baka malaki ang problema ng kaibigan ko. Sige, mapuntahan na nga. Bes! O Bes, anong nangyari sa'yo? Hindi na siya nagparamdam. Hindi ko alam kung napano na siya sa ibang bansa. Ano ka ba? Baka naman busy siya. Hintayin mo lang, baka tatawag din yun mamaya. 1 linggo na kasi siyang hindi nagpaaparamdam. Ano sa tingin mong iisipin ko doon? Huwag mo na isipin yun. Tatawag din yun. Baka tama nga hinala ko. Doon sa sinabi ng kaibigan ko na may nakakita kay Renz. Myla! Oy, Christy, kamusta? Okay naman. Si Renz pala, pinsan ko. Dito rin siya nag-aaral. Renz. Mayla nga pala. Oops! Baka mamaya magkapalit na kayo ng mukha niyan sa lagkit ng tingin nyo. Upo nga muna tayo. Siya nga pala, Myla. Ano bang kurso yung kinuha mo? Ako? Nursing pala yung kinuha ko. Ikaw? Civil engineer yung kinuha ko. Oo, pagka-graduate niyan, Myla, aalis na rin siya papuntang Alaska. Oo, sana pala rin nga ako makaalis pagkatapos ko dito sa college. Kaya mo yan, magtiwala ka lang. Mabait naman pala yung kaibigan mo, Christy. Oo naman, Renz. Matagal na kaming magkaibigan ng best friend ko, nung high school pa. Bakit parang hindi ko yata siya nakikita sa bahay niyo? Bakit? Lagi ka ba umuwi sa lugar natin noon? Sa bagay. Saan ka ba nag-high school, Renz? Sa Baguio, Myla. Kaya pala hindi kita nakikita noon. Taga Baguio ka pala. Oo, doon kasi nag-aral yung mga kapatid ko. Kaya naman pala. Sige, Bes. Uuwi na pala ako. Sige, ingat kayo. Ikaw, Renz, di ka pa ba uuwi? Uuwi na rin ako, sabihin tayo. Myla, pinagagalak pala kita ulit makilala. Ako din, Renz. Hello, Renz. Hi, Myla. Oh, kamusta ka na dyan sa trabaho mo? Eto, ayos lang ako. Medyo nalulungkot lang minsan. Nakakamiss kasi dyan sa Pilipinas. Ang tagal na din pala, no? Simula nung nawalan tayo ng komunikasyon, mula nung makagraduate tayo. Kaya nga, may kanya-kanya na kasi tayong trabaho ngayon at busy na rin. Buti naman ngayon, hindi ka busy. Ah, oo. Nakita ko kasi yung mga picture mo sa Facebook kaya naisipan kong tawagan kita. Ah, ganun ba? Si Christy, nagkikita pa ba kayo? Ayun, minsan nagbabanding kami pag day off namin. Mabuti pa kayo, no? Naalala ko dati, palagi kami dyan sa bahay nyo. Oo nga eh, minsan nagiinuman tayo dito. Nakakamiss nga eh. Eh, ako ba? Na-miss mo? Ha? Hindi no. Ang sabi ko, nakakamiss lang yung mga banding natin dito sa bahay. Ah, akala ko kasi ako yung na-miss mo. Ikaw talaga, kung ano-ano yung nasa isip mo. Hindi. Alam mo, seryoso. Matagal na kitang gustong ligawan. Kaso, may boyfriend ka kasi noon. Ano ka ba? Dati yun. O bakit ngayon? Wala na? Oo. Wala na kami. Matagal na. Ayos. Anong sabi mo? Ah, wala. Ang sabi ko, pwede na pala akong manligaw niyan kasi single ka na. Ligaw? Oo. Bakit? Masama ba?
Hindi naman. So, ang ibig mo sabihin, pwede? Oo. Sige na nga. Baka napipilitan ka lang yata. Hindi ah. Sabi mo yan ah. Wala nang bawian. Oo nga. Tao po, DNG Delivering. Ma'am, kay Ma'am Myla de la Cruz po. Galing kanino, kuya? Ay, di ko po alam, ma'am. Pa-receive na lang po. Sige po, ma'am, salamat. Ano kaya to? Wow! iPhone! Ang tagal ko nang gustong bilhin to. Si Renz talaga. Hello, Han. Natanggap mo na ba yung regalo ko sa'yo para sa birthday mo? Oo. Ang gandahan. Salamat ha. Alam mo talaga yung mga gusto ko. Oo naman, Han. Magka-birthday kaya tayo. Kaya alam ko ang mga hilig mo. Oo nga pala, Han. Advance happy birthday sa atin. Wala man lang akong naibigay na regalo sa'yo. Ayos lang sa akin yun. Basta makita kita masaya, masaya na rin ako. Di bale, babawi na lang ako pag uwi mo. Kahit wala na. Basta lahat na pinapadala ko sa'yo, Han, ibili mo ng kahit ano ah. Salamat nga pala sa perang pinadala mo, Han. Hayaan mo, titipirin ko yon at mag-iipon din ako para sa atin. Han, hayaan mo na ako mag-ipon dito. Basta lahat ng perang pinapadala ko sa'yo, ibili mo ng mga kailangan mo. Ang dami nun, Han. Hindi ko kayang ubusin lahat yon sa isang buwan. Basta, magpapadala ako ulit sa isang buwan. Bilhin mo lahat ng gusto mo. Sige, ganito na lang. Mag-open na lang ako ng bank account para hindi ko magalaw lahat ng perang pinapadala mo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ako na lang ang mag-iipon para sa future natin. Sige, ikaw ang bahala. Salamat talaga, Han. I love you. I love you more, Han. O, sige na. Marutulog muna ako ulit. Kakagaling ko lang kasi sa trabaho. Sige, mag-iingat ka lagi dyan. Bye. Uy, Bes, pasok ka. Kailan ka pa dumating? Kanina lang, Bes. Kamusta ka na pala? Ayos lang naman ako. Oh, ba't parang malungkot ka? Yung pinsan mo kasi, hindi ako tinawagan kagabi. Anniversary pa naman namin. Ano ka ba? Huwag ka nang magtampo dyan. Sinadya niya talaga yon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tara, samahan mo ako sa labas. Bakit anong meron? Basta, huwag ka na maraming tanong. Bakit tayo nandito? Ang ganda ng sasakyan, di ba? Oo. Siguro, sasakyan mo yan, no? Hindi sa akin yan. Eh, kanino yan? Eh di sa'yo. Ha? Sa akin? Ikaw talaga, pinaprank mo na naman ako. Hindi, Bes. Ang totoo niyan, pinakiusapan ako ni Renz. Pinangalan lang sa akin yan, pero sa'yo talaga yan. Seryoso? Oo naman, regalo niya yan ngayong anniversary nyo. Hala? Hindi nga. Legit? Sasakyan ko to? Ang ganda. O, di ba? Ang ganda naman nito. Oh anak, nandyan ka lang pala. Ma, tignan mo oh. May bago na tayong sasakyan. Ano? Saan ka kumuha ng pambili niyan? Bigay po sa akin ni Renz. Ha? Talaga anak? Ang swerte mo talaga kay Renz. Kaya nga po, tita. Ganun po talaga yung pinsan ko na yun. Mahilig sa sorpresa. O, Han, nagustuhan mo ba yung surprise ko sa'yo? Ikaw talaga, Han. Dapat inipon mo na lang muna yung pera mo. Gusto ko kasi, Han, maging masaya ka lagi. Masaya naman ako ah. Yun nga lang, may kulang. Ano yun, Han? Siyempre, ikaw. Eh paano? Mula nung naging tayo, hindi pa tayo nakikita ng personal.
Huwag kang mag-alalahan. Konting tiis na lang. Nag-iipon pa kasi ako para sa bonggang kasal natin. Hindi ko naman kailangan ng bonggang kasal. Ang mahalaga, magkasama tayo. Mangyayari din yan, Han. Tiwala lang. Sabi mo eh. Basta, hihintayin ko yun ha. Oo nga pala. Sinabihan ko si Christy na hanap ka ng sarili mong driver. Ano? Wag na Han. Gastos lang yun no. Bakit? Marunong ka ba? Pag-aaralan ko. Magda-driving lesson ako. Madali lang naman akong matuto eh. Ikaw ang bahala. Basta, ingatan mo lahat ng binigay ko sa'yo. Oo, lagi naman eh. Sige na, magpapahinga na ako. Napagod kasi ako sa trabaho. Sige na Han. Namimiss na kita. Ako rin, namimiss na rin kita. Sige, bye. O anak, Oh, ma, bakit po? pwede ba tayo mag-usap sandali? Isang taon na lang, uuwi na si Renz, ikakasal na kayo. Oo nga po eh. Excited na po ako. May naipon ka na bang pera para sa inyo ni Renz, anak? Wala pa nga po ma. Pero sabi po ni Renz, siya na lang po ang mag-iipon para sa amin. Kahit kaunti, nakapagtabi ka man lang sana. Kaso ma, nagagastos ko po kasi yung mga perang pinapadala niya. Alam mo anak, hindi sa tinatakot kita. Wala tayong kasiguraduhan sa mga bagay na mangyayari sa buhay natin. Hindi natin hawak ang kinabukasan natin. Pero dapat matuto tayong paghandaan ito. Opo ma. Hindi ko sinasabi na may mangyayaring masama o kung ano man. Basta, lagi tayong handa. Opo. May tiwala naman po ako kay Renz. Lalo na matagal naman na po kaming magkarelasyon. Sana nga anak, iba pa rin ang sitwasyon nyo pag magkasama kayo sa iisang bubong. Siguro po ma, mas magkakasundo kami pag magkasama na kami. Sige na anak, tara na, kakain na tayo, nakapaghahain na ako. Sige po ma, susunod na lang po ako. Sige. Tama si mama. Sana hindi ko na lang ginastos ang mga pinapadala ni Renz sa akin. Hindi na bale. Uy pre, balita ko malapit ka na daw umuwi ng Pilipinas ha. Oo pre, ipapakasal na kami ng girlfriend ko. Bakit pre? Tagal na ba kayo ng girlfriend mo? Oo, 8 years na kami. Oh, paano kayo nagtagal? Eh di ba hindi ka naman nagbabakasyon sa Pilipinas? Siyempre, may tiwala naman kami sa isa't isa. Yun ang sikreto namin. Di nga. Baka naman may iba na siya dun. Tapos pineperahan ka lang tulad ng mga kakilala ko. Naku, hindi niya magagawa yun. Kilala ko si Myla, simula nung college pa lang kami. Sige, ikaw ang bahala. Basta sinabi ko sa'yo, maraming tukso ngayon. Malay mo may dami account yun. Pre, huwag mo naman akong takutin. Alam mo pre, hindi naman sa tinatakot kita. Pero dapat advance ka mag-isip katulad ko. Gusto mo pre, sumama ka sa akin mamaya. May pupuntahan tayo. Papakilala ako sa'yo. Baka magalit yung girlfriend ko. Ano magagalit yun? Magagalit yun pag sinabi mo. Sige, pag-isipan ko. Sige, aasahan ko yan ha. Baka hanapin ako ni boss. Muna ako. Sige. Bakit kaya hindi pa tumatawag sa akin si Renz? O anak, bakit parang hindi ka mapakali dyan? Ma, si Renz po kasi hindi pa tumatawag sa akin. Bakit naman? Nag-away ba kayo nung huling tawag niya? Hindi naman po ma. Maayos naman kami nung nakaraang araw. Ano kayo nangyayari kay Renz? Iba ang kutob ko. Ma, ano nang gagawin ko? Baka ano nang masamang nangyari sa kanya doon? Anak, wala naman siguro. Bakit hindi mo na lang tawagan ng kaibigan niya doon? Yun na nga po eh. Hindi rin po sila sumasagot sa mga chat at tawag ko. Bakit hindi ka tumawag kay Christy? Baka nakakausap niya si Renz. Sige po ma, susubukan ko pong tawagan siya bukas. Sige anak, mamamalingki muna ako ha. Alis na ako. Sige po ma, ingat po kayo.
Oh, hello sis. Napatawag ka. Sis, nakita ko yung pinsan mo ng isang araw ah. Nakauwi na pala siya? Sigurado ka ba sa nakita mo? Hindi ako nagkakamali. Siya talaga yung nakita ko, si Renz. Bakit kaya siya umuwi? Ni hindi man lang nagpakita sa amin, lalo na kay Myla. Hello sis, andyan ka pa ba? Oo sis, iniisip ko kasi si Renz. Bakit hindi kaya siya nagpakita dito? Inihintay pa naman siya ng girlfriend niya. Ano? May kasintahan siya? Oo, taga rito sa amin. Si Myla? Eh, sino yung kasama niya? May baby pa nga siyang kasama eh. Alam ko, parang asawa niya yun. Talaga sis? Oo sis, yun yung nakita ko eh. Alamin niyo na lang yung totoo para ma-confirm nyo. Sige sis, salamat. Sana hindi totoong sinasabi ng kaibigan ko. Kawawa naman si Myla pag nagkataon. Bes, huwag kang mag-alala. Malalaman din natin ang dahilan kung bakit walang paramdam si Renz. Sana nga. Hindi ko na kaya. Dahil araw-araw na lang ako nag-aalala sa kanya. Tahan na. Ang kulit talaga nun. Oo nga eh. Bes, Oh, bakit? paano pag nalaman mo halimbawa may iba na si Renz? Anong gagawin mo? Ano ka ba? Sa tagal naming magkarelasyon ni Renz, wala akong nakitang mali sa kanya. Pero lahat ng yun, pagpapanggap lang pala. Kahit hindi kami nagsama ng personal, naiinis ako sa kanya. Bes, huwag kang mabibigla. May nakita kasi ako sa Facebook niya, may kasamang iba. Ito, oh. Si Renz? May asawa't anak na? Oo, Bes. Di ko rin alam yung tungkol dito. Naglihim din siya sa akin, kaya nagagalit ako sa kanya. Grabe siya, Bes. Kaya pala hindi niya na ako inuuwian dito. Dahil may iba na siyang inuuwian. Yun nga, Bes. Pasensya ka na sa pinsan ko. Wala rin kasing nakaalam sa kalokohan niya. Manloloko siya! Wala siyang kwentang tao! Bes, tama na. Buong buhay ko binigay ko sa kanya! 8 taon yun! Sinayang ko para lang sa maling lalaki! Bes, kailangan mong tanggapin na pinagtagpo kayo pero hindi itinadhana. Ano bang ginawa ko para masaktan ako ng ganito? Sobrang sakit! Diyos na ang bahala sa kanya. Magpakatatag ka lang. Kaya mo yan.